Pagkatapos ay sinabi ni Lin sa kanya na bumangon at uminom ng sopas at kumain ng karne. Pagkatapos ng lahat, ang karne ay ganap ng luto. Tinikman niya ang ulam ng kanyang guro at sinabi na ito ay napakasarap din. Ang guro ay ganoon kabait sa kanya. Ang pagiging kanyang estudyante ay isang tunay na kaligayahan para sa kanya. Ang daga ay tiyak na magbabayad sa kanya para sa kanyang kabaitan. Bigla, nagsimulang gumuho ang lahat sa itaas nila. Nagtanong si Lin, anong nangyayari? Bakit nagsisimulang gumuho ang langit ng lihim na mundo? Agad na sinabi ng system na natuklasan nito na ang life cycle ng sinaunang World Free Luo ay malapit ng matapos. Hindi na nito masusuportahan ang trabaho ng lihim na mundo at hayaan siyang umalis dito sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Lin na ang lihim na mundo ay nagsisimulang gumuho. Kailangan nilang umalis ng mabilis. At bigla, nakita niya na umiiyak siya at tinanong kung bakit niya ito ginagawa. Sinabi niya sa guro na hindi niya alam kung bakit, ngunit ang daga ay ganoon kalungkot. Sinabi ni Lin na marahil ito ay dahil ang kanyang katawan ay konektado sa Luo Tree. Ngunit ngayon ang pangunahing bagay ay madali ang makipagkita sa pinuno ng sekta at umalis sa mundong ito. Binuksan ni Lin ang isang portal at lumipat. Nagsimulang sumigaw ang pinuno sa kanyang mga tauhan na mabilis na umalis sa lihim na mundo. Hayaan siyang mag-ingat, hindi siya dapat masaktan. Sinabi ng matanda na hindi niya inaasahan na ang isang bagay na tulad nito ay mangyayari dito. Tumingin ang pinuno sa paligid at tinanong, nasaan si junior brother? Dapat ba nilang hintayin siya? Lumabas si Lin mula sa portal at sinabi sa kanila na ang sitwasyon ay kritikal at kailangan nilang umalis sa lihim na mundo ng mabilis. Sinabi ng pinuno na ito ay mahusay at ang younger brother ay dumating at ang kanyang disipulo lamang ang nananatili. Nagtanong si Xiao sa pinuno, sino ang nasa kanyang mga kamay? Sumagot si Lin na ito ang kanyang bagong estudyante. Nagulat ang pinuno at tinanong, nasaan ang kanyang ibang estudyante? Pagkatapos ng lahat, ang kanyang nakaraang disipulo, bagaman mayroon siyang isang mahirap na karakter, ay may isang banal na hitsura, at ang kanyang talento ay hindi kapanipaniwala, at ang isang ito ay isang malaking daga lamang na walang anumang cultivation. Umali si Lin at sinabi sa kanila na huwag mag-alala. Pagkatapos ng lahat, naramdaman niya na umalis na siya sa lihim na mundo, at makikipagkita sila sa kanya sa labas. Lumabas. Mula sa mundo, sumigaw ang mga matatanda na dumating sila. At ang lihim na mundo na ito ay puno ng mga panganib, ngunit salamat kay Lin, nakakuha sila ng maraming bihira na racehorse. Lumapit si Hong sa guro at sinabi na dumating din siya. Tumingin si Lin at naisip na ito ang kanyang bagong estudyante. Mula sa araw na ito, dapat silang manirahan sa kapayapaan at pag-ibig. Nagulat si Hong ngunit sinabi sa guro na naiintindihan niya ang lahat. Bumaba siya sa lupa at tinanong kung saan siya. Natanaw ni Sai ang pulang portal at nagsimulang umiyak at namiss ang kanyang tahanan. At napagtanto niya na malapit na siyang maglaho. Ngunit ang lahat ay naging mas malala. Iba't ibang nilalang mula sa ibang mundo ay tumawid din sa totoong mundo. Nagtanong ang halimaw, ito ba ang mundo sa labas ng lihim na mundo? At bakit ganito kaina ang espiritual na enerhiya dito? Nagtanong din ang ahas, ang mga dalawang paa na nilalang na ito ba ang parehong mga tao na nabanggit sa mga sinaunang talaan? Ngunit bakit ganito kaina ang kanilang cultivation? Sumagot ang rhinoceros na dahil sila ay nasa isang bagong kapaligiran, kailangan nilang matutong umangkop, at iminungkahi niya na sakupin nila ang lupa at muling ipamahagi ang mga teritoryo. Sinabi ng pinuno ng Winged Clan na kailangan muna nilang alipinin sila at pagkatapos ay ipamahagi ang mga teritoryo. Biglang sinabi ng pinuno na masama ang mga bagay. Ang mga nilalang na ito ay mula sa kailaliman ng lihim na mundo, mga sinaunang labi. Ang kanilang lakas ay hindi maihihambing sa mga nakilala nila noon. Hayaan lang nilang tumingin. Mayroong daan-daang mga cultivator sa spirit transformation stage level, at 12-dosenang umabot na sa fusion stage. Sila ay nasa malaking gulo. Nagulat ang mandirigma at tinanong, mga sinaunang labi. Sumagot ang pinuno na ang mundo ng cultivation ay puno ng iba't ibang lahi at nilalang. Ang batong plaka sa lihim na mundo ay nabanggit ang kanilang pinagmulan. Ang mga nilalang na ito ay dumating dito mula sa iba't ibang bahagi ng lahat ng mga mundo. Sila ay nakaligtas dito sa loob ng hindi mabilang na mga taon. Kung ang mga dayuhang nilalang na ito ay magkakaisa,
sila ay makikipagkumpetensya sa 5 pinakamalakas na sekta ng silangang rehiyon. Nagtanong si Xiao kung paano nila matitiis ito. Siguro maaari nilang subukang makipagnegosasyon. Sumagot ang pinuno na imposible. Sila ay mga barbaro at sinira lang nila ang kanilang tahanan. Ngayon tiyak na darating sila para sa paghihiganti at sakupin ang kanilang mailap na rehiyon. Paparating ang gulo. Nagtanong ang mga mandirigma, nakahanda ba talaga sila? Ano ang dapat nilang gawin? Lumabas si Elder Fawn at sinabi sa kanila na huwag matakot. Mayroon silang Lin. Hanggat kasama nila siya, tiyak na makakayanan nila. Natuwa ang mga mandirigma at sinabi na mayroon silang Lin at wala silang katumbas sa kanya. Naisip ni Hong na paghusga sa kanyang tiwala, ang mentor ay makakayanan kahit ang pag-atake ng ganoong karami ng mga kalaban. Agad na lumitaw ang system at sinabi na isang bagong quest ang naaktibo. Hayaan ang maestro na makakuha ng tiwala ng 10,000 na mga katutubo ng lihim na mundo at sumali sa kanila sa Zhuantian sect. Tinanong siya ni Lin, ano ang sinasabi mo sa akin? Hindi sapat ang labanan ng pulutong na ito. Ngayon kailangan mong hikayatin sila. Iyan ay isang tiket sa bahay ng mga baliw, at gusto mo bang sabihin na hindi sila masisira, mapapasakop lamang. Sinabi ng system sa kanya na gawin ang nakikita niyang tama. Bigla, lumapit sa kanila ang pinuno at tinanong kung siya ba si Lin, ang pinakamahusay na mandirigma dito. Sumagot si Lin na oo, siya iyon. Nakita ni Lin ang napakaraming nilalang sa harap niya. At ang Xuanden sect ay tiyak na makakapagkubli sa kanilang lahat. Lahat sila ay mukhang kakaiba. Nagtanong ang mga halimaw, ano ang dapat katakutin? May isa lang sa kanya, at kahit na siya ay nasa peak ng fusion stage, kaya ba niyang tumayo laban sa kanilang lahat? At nagpa siya silang atakihin siya ng magkasama. Ginamit ni Lin ang kanyang depensa at naisip kung ano ang susunod na gagawin. Maaari siyang lumaban, ngunit ang pagtakbo ay ang pinakamasamang bagay, at mukhang hindi ito madali. Sinabi ni Yi na ang guro ay mukhang medyo naguluhan. Siya ay ganoon kabait sa kanya, tinuruan siya ng teknik, pinakain siya ng karne. Hindi niya maaaring hayaang mag-isa siya. Narinig ni Hong ang kanyang mga salita, at tinanong kung ano ang gagawin niya. Tumakbo siya at sumigaw sa guro na darating siya sa kanyang tulong. Hindi na siya nagtanong pa at tumayo sa harap ng mga halimaw at nagpa siya na protektahan ang guro. Pagkatapos nito, biglang naging iba si Si. Agad na nagsimulang magliwanag ang kanyang mga mata at bumuti ng ilang beses. Nakita ito ng pinuno at sinabi na ang disipulo ng younger brother niya ay hindi ganoon kasimple ang tila niya. Ang kanyang aura ay nagbibigay inspirasyon ng hindi sinasadyang respeto. Ang mga halimaw ay labis na nagulat at sinabi na ito ang aura ng sinaunang Luo Tree at napagtanto nila na hindi sila iniwan ng Luo Tree. Agad na lumuhad ang lahat ng mga halimaw sa harap niya at sinabi na hinihiling nila sa puno ng luho na gabayan ang kanilang mga tao. At paano sila dapat magpatuloy? Napagtanto ni Hong na tulad ng pinaghihinalaan niya, ang bawat hakbang na ginawa niya ay bahagi ng isang maingat na pinag-isipang plano. Ang kanyang totoong kalikasan ay mas malalim kaysa sa tila niya. Agad na napagtanto ni Lin na ang Luo Tree ay gumawa ng isang bunga na ang paraan ng kanyang reinkarnasyon. At nang kinain niya ito, ang katawan ng sinaunang luho ay ipinanganak sa loob niya at ang kanyang kalooban ay nanatili. At ngayon ang kalooban ng puno ng luho ay nagising at sinusubukang sakupin ang katawan niya. Tinanong niya kung ayos lang ba siya. Hayaan siyang sagutin siya. Lumakad si Lin sa kanyang chi flow at sumigaw sa kanya na gumising. Sa sandaling iyon sa mouse's subconscious, napagtanto niya na tinatawag siya ng guro at hindi siya makatulog. Pagdating sa kanyang pandama, bumaling siya sa guro at sinabi na nagpapasalamat siya sa kanya sa pagpukaw sa kanya. Nagtanong si Lin kung ayos lang ba ang lahat. Ang mga halimaw ay labis na nagulat at nagsimulang magtanong ng nagagalit, naging disipulo ba ang puno ng Great Luo ng taong ito? Ngunit paano ito posible? Ang dalawang paa na hayop na ito ay maaaring maging guro ng Great Luo. Nakita ito ni Lin at bumulong kay Shay na kailangan niya na ngayong gawin ang sinabi niya sa kanya. Hindi siya sumagot at simpleng tumanggo lamang. Bumaling si Shay sa kanila at sinabi na ang pagkawasak ng lihim na mundo na ito ay ang kalooban ng langit at hindi sila dapat mag-alala. Lahat sila ay kanyang mga anak. Hindi niya sila kailanman pababayaan. Binalingan din ni Lin ang Great Luo Tree at sinabi na ang langit ay maawain.
Ang kanilang tahanan ay nasira, ngunit ang Xuantian sect ay handa na maging kanilang bagong kanlungan at tatayo sila ng magkasama at makakaligtas sa sakuna. Bumaling si Shi sa kanyang guro at nagpasalamat sa kanya. Sinabi ng halimaw na hindi niya naiintindihan. Ang puno ba ng luo ay nangangahulugang kailangan nilang magpasakop sa mga tao. Nag-iba ulit si Sai at tinanong kung dududa ba sila sa kanyang mga salita. Natakot ang halimaw at sumagot na hindi siya naglakas loob. Nakinig siya at sinabi na ayos lang kung gayon at hayaan silang sumunod sa kanya at sa guro sa Xuantian sect. Agad na sinabi ng system na binati nito ang may-ari para sa nakumpletong gawain at tatanggap siya ng isang sundial bilang gantimpala. Tumingin si Lin at sumagot na ito ay isang tagumpay. Ngunit ang gantimpala na ito ay hindi gaanong kahanga-hanga. Mayroon siyang isang ginintoang braso na nagpapalakas sa kanya nang hindi kailangang sanayin, kaya ito ay walang silbi. Ngunit para kay Huang, ang espasyo ng pagsasanay na ito ay maaaring kapaki-pakinabang. Siya ay magiging ganoon kasigasig tungkol sa pag-aaral, at siya ay nasa paligid lamang niya. Ito ay mahusay, ngunit ang lalaki na ito ay nangangailangan pa rin ng ilang pagsasanay. Nakita ni Hong ang mukha ng kanyang mentor at nagtaka kung bakit siya nakatingin sa kanya ng ganyan. Talaga bang galit siya na hindi niya siya tinulungan na malutas ang problema sa mga hayop? Nabigla ang pinuno at lumapit upang magtanong, ito ba ay isang panaginip? Ito ba ay totoo? Ang mga makapangyarihang nilalang na ito ay sumali sa Xuantian sect. Sinabi din ni Xiao sa pinuno na mula ngayon ang kanilang sekta ay magiging isa sa 10 pinakamalakas na sekta sa silangang rehiyon. Nagtanong si Elder Fang, ito ba ay posible man lang? Bagaman masaya siya na ang mailap na rehiyon ay nailigtas, tila walang nagmamalasakit sa kanyang mountaineering sect ngayon. Sinabi ni Shai sa guro na ginawa niya ito at talagang nakinig sila sa kanya. Sumagot si Lin na ito ay mahusay at masaya siya. Ngunit si Lin ay naging kuryoso at tinanong kung paano ang pakiramdam niya sa kalooban na ito ng Great Low Tree. Sumagot siya na wala siyang nararamdaman at mula nang nagising siya, wala na siyang nararamdaman pa. Sinabi ni Lin na kung gayon dapat nilang dalhin sila sa labas at bumalik sa Xuantian sect. Ang mga kaaway ng Xuantian sect ay dumating sa Heavenly Ascension sect. Nakilala ng mga lingkod ang banal at tinanong kung ano ang problema niya. Bakit siya mukhang bogbog? Siya ay puno ng enerhiya nang umalis siya. Ano ang nangyari sa mailap na rehiyon? Si Xiao ay ubos na ubos at hindi man lang makasagot sa mga tao. Ang mga matatanda ay tumakbo din sa kalye at tinanong ang banal kung ano ang nangyari sa kanya. Sumagot si Xia na kailangan niyang makita ang guro. Sinabi ng matanda sa banal na narinig niya na ang dakilang guro ay nasa meditation ngayon. Ano ang nangyari? Nasaan ang mga matatanda at ang kanilang mga kasama? Sumagot si Xi na silang lahat ay patay na. Nagulat ang matanda at tinanong, sino ang gumawa nito? Hayaan siyang sabihin sa kanya upang makapag-ulat siya sa sekta. Ayaw sabihin ni Xiao ang kahit ano, ngunit sinabi niya na ito ay ang Xuantian sect at Peakmaster Yaing. At sa labas ng Heavenly Ascension Sect Temple, nagtatanong ang mga tao, paano ito posible? Ang mga matatanda at sila ay namatay. Ngunit sino ang naglakas loob na patayin ang mga matatanda ng Heavenly Ascension Sect? Kahit ang banal ay halos mamatay. Ito ay tunay na isang insulto. Sinabi din ng mga naninirahan na ang madaliang balita ay dumating. Ang maiinit na balita ay lumitaw sa silangang rehiyon. Nagulat ang lalaki at tinanong, natalo ba ang isang banal ng Heavenly Ascension Sect ng isang pulang babae ng parehong level tulad niya? Sinabi sa kanya na ang Heavenly Ascension Sect ay nawala ng siyam sa mga pinakamalakas nitong matatanda. Ang mamamatay ay ang pinuno ng sekta na si Xuantian Yaing. Sinabi ng isang bisita mula sa ibang sekta sa tavern na ang mundo na ito ay nagbabago. Ang mga barbaro mula sa mailap na rehiyon ay pinatay ang pinakamalakas ng Heavenly Ascension Sect. Sinabi ng lalaki sa kanya na ang Heavenly Ascension Sect ay malakas, ngunit kung magkikita sila sa kanila, ang laban na ito ay napagpasyahan ng una. Sinabi din ng babae na ang Heavenly Ascension Sect ay ang pinakadakilang kapangyarihan. Ito ay nagbigay buhay sa mga immortal mula pa noong sinaunang panahon. Ang kanilang lakas ay hindi isang bagay na maihihambing ng mga barbaro na ito. Sa Eastern Region Sect, sa Buddha Temple sa Kapitolyo,
Sinabi ng nakatatandang monghe na ang Heavenly Ascension Sect ay nagdeklara ng digmaan sa Swaanchen Sect at ang Buddha Temple ay dapat na ngayong maghayganti sa kanyang dugo. Sumagot ang monghe na naiintindihan niya at ipapasa niya ito sa lahat. At iminungkahi niya ang pagtitipon ng lahat ng puwersa upang labanan ang mga demonyo at sa mailap na rehiyon pagkatapos ng pagkawasak ng lihim na mundo, nakatuon na espiritual na enerhiya ang lumabas. Kaya ano ang simula ng kasaganaan para sa mahirap na rehiyon na ito? Maraming mga nilalang ang gumagamit na ngayon nito upang palakasin ang kanilang mga kapangyarihan. Dahil kumuha sila ng 10,000 na mga nilalang, ang lakas ng Xuantian Sect ay tumaas ng labis. Ngunit pagkatapos ng pagdeklare ng digmaan, ang mga bagay ay magiging mahirap. Sa martial arts square ng Xuan Warrior Sect, sinabi niya na ang Heavenly Ascension Sect ay aatakihin at ang Buddha Temple. Narinig niya na inangkin nila sila ng mga masasamang gawa. Sumagot sila na ito ay kakaiba dahil hindi nila nakita ang ulo at mga senior mentor sa loob ng ilang araw. Saan sila naruroon? Sumagot ang lalaki na sinasabi nila na nasa meditation sila. Si Lin ay ganoon kalakas, ngunit nagpapatuloy pa rin siya sa meditation. Ito ay isang pagpapala para sa Xuantian Sect. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.